The presence of the Lord in our lives should give us peace beyond human understanding. And yet it is sad that many people, those even who are in the Lord, do not enjoy the kind of peace that Jesus wants us to enjoy. People are tormented by many inner demons. Maraming gumugulo sa isip ng tao, bumabagabag sa kanyang kalooban. And one such cruel demon is guilt. Mga taong binabagabag ng konsyensya, laging nagigilty, at laging tinuturuan ng mga tao sa paligid niya na mag-guilty. These types of people cannot enjoy God's peace. So we should understand the relationship between guilt and Jesus. Between guilt and ourselves, and what is the work of Jesus in our lives. Father, we thank you that you love us, and you want to be present in our lives, and you want us to enjoy peace. We ask you to guide us. Forgive us our sins. Give us a simple message that will cut through our heart and will make us understand our standing before you and before your Son, Jesus. Teach us how to deal with guilt and how to enjoy the love of your Son, Jesus. Father, be our speaker. We ask you that you speak to us, God, in simple terms, but in ways that will make us change from glory to glory. We want to hear your voice. So you speak before your people, O God. Use your servant only as your instrument. Father, we ask you, heal our diseases, strengthen our hearts, comfort our emotions, and now feed our spirit. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. People and guilt have a very interesting relationship. People are conditioned by culture to feel and to be guilty. Religious culture, social culture, legal culture. Napakaraming mga elemento sa ating paligid na ang idinidikta sa atin ay laging kulang ka, masama ka, dapat kang magbago, dapat kang parusahan. Kaya maraming tao, sila na mismo ang nagpaparusa sa kanilang sarili. Many people are haunted by guilt, especially the religious. Especially the people of the book, so-called, including Jews and Christians. Dapat sana ang mga tao na tinuturuan, guided by the Holy Book, by the Scriptures, dapat yun ang nag-enjoy na maraming peace. And yet, what many people remember from Scripture and what many people teach from Scripture is how to make others feel guilty. That they might be called people who live by the book. Na parang napakaiksi, napakanaro ng tama at lagi nilang may pagkakamali na dapat umusig sa atin. What are the results of guilt feelings? May positive results. One is repentance, pagsisisi, pagbabagong loob, which leads to confession and search for restoration, which of course, when taken well, leads to avoidance of sin. Kung ang ating budhi ay umuusig sa atin, may magandang pwedeng maging bunga yan kung ito'y magbubunga ng pagbabagong loob, pagtatapat sa Panginoon, paghingi ng tawad, paghingi ng restoration, o muling pagbubuo ng ating espiritu, at pag-iwas sa masama. Magandang bunga din yan is understanding and compassion for others who feel guilty. Yung nakakaranas ng sleepless nights, halos mabaliw ka because you blame yourself for something that you think you have done wrong. Yung nakakaranas ng ganitong hirap ng loob, ang dapat maging bunga ay maging maawain sa kapwa, maging mabait at mabuti, lalo sa mga nakakaranas din ng ganon. Pero may negative results din ang guilt feelings. And one is isolation. Pagka ang isang tao ay laging inuusig ng budhi o inuusig ng iba, ang madalas niyang gawin ay lumalayo na lang doon sa mga nanguusig. Kaya church people who think that they are living in a lifestyle that is less than admirable or acceptable to others, they tend not to go to church anymore. Pagka meron silang nagawang kasalanan at nagkapatong-patong, dumadami, pati ang panalangin nila ay nawawala na, pagbabasa ng Bible, ang quiet time. Kaya may maghihingi ng payo, Pastor, para po ang layo-layo sa akin ng Diyos. And I always say, hindi lumalayo sa atin ng Diyos, maaaring tayo o
o yung loob natin ang lumalayo sa Diyos. Isang paglayo, bunga ng guilt feelings. Paglayo sa Diyos, paglayo sa church, paglayo sa spiritual feeding. Another very negative result of guilt is the valuation of self. Feeling unworthy. Pagbaba ng pagtingin sa sarili. Pag isang tao ay lagi mo na lamang na inuusig, lagi mong sinasabihang kulang siya, mali siya, masama siya, marumi siya, nagsisimulang bumaba ang pagtingin niya sa sarili. Nagsisimula rin bumaba ang standards niya. So, gumagawa na siya ng mga bagay na kung mataas lang ang pagtingin niya sa kanyang sarili, hindi niya gagawin. Worse, it could lead to self-rejection. Yung hindi mo na matanggap ang iyong sarili. Kinakamuhian mo ang iyong sarili. Kaya marami ang pinagwawakasan pa nga, minsan, suicide. Self-rejection could lead to sadness, extreme sadness, and when not cured, it could lead to depression. Ang daming taong depressed. Nung may mga nagtanong sa akin sa Facebook, sabi niya, naloloka na yata po ako, pastor. Parang gusto kong sumigaw, gusto kong magtatakbo sa mundong ibabaw. Parang hindi ko madala kung ano yung dala ko. So, kung hindi ka naloloka, sister, malamang depressed ka. Why don't you see a psychiatrist? Because it's a clinical thing. And then, when they have already taken you out of a danger zone, maybe by chemically altering your blood composition, by medication, then see a psychologist and a counselor para magbago naman yung psyche mo, yung pagtingin sa iyong sarili, para bumalik ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Because sadness and depression is sometimes read by the religious people as inner demons. Maraming tao depressed, ang hatol agad ng pastor, demonic possession. Demonic oppression, because we over-spiritualize everything when sometimes they are only clinical. While there may be real and true demonic possessions, many of the things we see, even in the New Testament, could be analyzed by psychiatrists and by medical practitioners and by behavior science people as pure psychological or psychiatric issues. Maraming mga taong nagkakaganon. And sadly, mas maraming depressed sa mga relihiyosong tao kesa sa hindi religious. Because it is religion that always teaches you to be guilty without the proper balance of restoration to become whole again. Because of the culture of guilt, numberless people in Israel then and among the religious today are depressed. Si Samuel, nung panahon niya ay merong hari, si Saul, who suffered severe depression. 1 Samuel 16:14-23. The Spirit of the Lord had left Saul, and an evil spirit from the Lord was terrifying him. It is an evil spirit from God that's frightening you, Saul's official told him. Your Majesty, let us go and look for someone who is good at playing the harp. He can play for you whenever the evil spirit from God bothers you, and you will feel better. So they got David to play for Saul. Whenever the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. Saul would relax and feel better, and the evil spirit would go away. Siyempre naman, yung mga ancient people did not have a fully developed understanding of psychiatry, of psychology, of mental health. So they called all of this kind of emotional and mental illnesses as demonic presence. Symbolically, they can be called demonic presence, but actually they are depression episodes. Well, of course, we do not discount, let me repeat, that there could be real demonic presence and oppression. But depression and therapy over-spiritualized becomes a theological problem. Kaya sabi, na-cast out na po namin yung demon sa tatay ko, ba't ganun pa rin siya? Na-cast out na namin yung demon sa bahay namin, sa tasa, na-cast out na namin yung demon sa pitchel, bakit ganun pa rin ang buhay namin? Nag-aaway pa rin tatay at nanay ko. Kasi ino-over-spiritualize what is otherwise a psychological or a spiritual issue. In Jesus' time, very interestingly, brothers and sisters,
people were burdened with so much religious regulations, so much control and domination, and therefore so much guilt. Kaya iniisip ng iba, nung panahon ni Jesus ang daming possessed. Pero kasi naman may 10 commandments ka na, may 613 other commandments pa called misvots. Meron pang dietary laws, merong ceremonial laws, ang daming mga bawal, do's and don'ts. Araw-araw, imposibleng masunod mo lahat. Kaya araw-araw ang mga tao depressed because they feel guilty. At pagka hindi yun nalutas, hindi nabigyan ng balanse, people get into very deep depression that sometimes could lead to schizophrenia or a double personality. Pag may schizophrenia ka, pwede ka magsalita ng iba-iba boses. Kaya napagkakamalan ng iba, ay, may masamang espiritong nakatira sa katawan niya. Kaya may masamang espiritu, umalis ka sa kanyang katawan, schizophrenia pala. Kailangan ng tamang counseling, clinical treatment. Hirap na hirap ang tao nun. Dahil sa dami ng mga batas na ibinibigay ng relihiyon. At nung ang Kristyanismo ay dinala sa mga Gentiles, the non-Jewish people who did not have the Jewish laws, gusto ng mga conservative Jews who have become Christians, yung convert nila na hindi naman Jew, na magiging Christian, maging Jew muna, tapos maging Christian. In other words, pasunurin din sa lahat ng mga regulasyon, sa lahat ng mga batas. Pinagtalunan niya ng mga leaders. At sabi ni Gamaliel sa Acts 15:10, isa sa mga pinakamatatalino sa kanila, "Why are you trying to make God angry by placing a heavy burden on these followers? This burden was too heavy for us or our ancestors." Bakit niyo ginagalit ang Diyos? Bakit niyo pinipilit ipasa pa sa mga bagong Kristiyano ang mga batas at kaugalian ng ating lahi na tayo man o ang ating mga ninuno ay di naman nakasunod? At dahil hindi natin masunod-sunod, walang nangyari sa atin kundi laging mag-guilty, laging kulang, laging hirap ang loob. Kaya si Jesus, galit siya sa mga religious leaders ng panahon niya na walang ginawa kundi usigin ng mga tao, laging husgahan, litisin. Pero syempre, many religious leaders would like the people to be guilty because guilty people give big donations. Mas madaling i-manipulate ang mga tao pag guilty. Pagka sila'y naniniwala, makasalanan ako, kulang ako sa kabanalan, masama ako, napakadali nilang utuin. At hindi mahirap gamitin ng relihiyon para pang-uto sa mga tao para mo sila mahututan. Para makuha mo yung kanilang mga blessing, mga pera nila, pag-guiltiin mo. Parang laging kailangan ipag-pray mo sila para hindi sila dadatan ng blessing kung sila mismo ang nag-pray para maging important yung religious leader. Kailangan laging may props. Sabi ng Panginoon sa Matthew 23:2-4, Jesus said, "The Pharisees and the teachers of the law pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help." Wala silang ginawa kundi magbigay ng mga imposibleng mga batas, pagkatapos ay husgahan lahat ng hindi nakakasunod at patawan ng parusa, at syempre laging merong sin offering. May peace offering. Kutakot-takot na offering yan, bringing a lot of goods into the temple. And Jesus criticized all that because He did not want His people to be exploited by religion. It was true then. It is still true now. That was why one of Jesus' major works was to deliver people from demons, from guilt feelings, and its attendant isolation and acute depression. True then, still true now. What are Jesus' cures to guilt feelings? Jesus is the greatest physician, the healer. Ano ang kanyang reseta? Ano ang kanyang gamot sa guilt feelings? Unang-una na, forgiveness. Okay, may utang ka, di mo bayaran, hindi mo kayang mabayaran, patawarin ka na lang. Forgiveness. People who believe in Jesus accept Him as Savior. Savior from what? Savior from the punishment of sin by being forgiven. Forgiven, not because salvation is free, not because salvation is cheap, although it is free. Because Jesus pays for our sins. Kaya siya, Savior.
But there's another interesting way how Jesus delivers people from guilt. And this is least appreciated because it is least understood by many. So yung isang paraan ng pagtatanggal ni Jesus ng ating guilt status and guilt feelings is forgiveness, and the other one is freedom from the law of guilt. Pag may nakalagay na no parking sign at nagpark ka, you are guilty of violating the law, right? Pero kung nagpark ka pero walang nakalagay na no parking, di hindi ka guilty kasi walang nakalagay, kasi walang law. At ito ang isang dapat nating unawain kaya sa Lord. Bakit siya Savior? Ano ang ginawa niya sa law? Galatians 5:1, Christ has set us free. This means that we are really free. Now hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. So what is the agent of slavery here? The law. The ancient laws of Israel that were good thousands of years before Jesus ever walked the face of the earth, but so many things had changed in the way they lived, in their culture, in their economy, and yet people stuck to those laws as if they were still in their tribal existence, though they had already become a full nation. Mga laws nung kauna-unahang panahon na hindi nila iniiba at patuloy nilang ina-apply sa panahon nila bagamat nagbago na ang panahon. Mga laws na, ang nangangalo niya dapat batuhin hanggang mamatay. Because they had a cultural context for that. May mga dahilan nun kung ba't napaka-strict nila. They had issues with inheritance, with real estate. They did not have the land of their own. So clear dapat kung sino ang anak nino. Very clear dapat kasi wala pa silang boundaries, wala silang country noon. Pero nung naging country na sila, dapat pa rin bang ganun ang strict implementation ng mga laws. Nung sila ay mga bihag sa Babylon, ang daming ibang lahi na bihag doon, sa takot ng kanilang mga priests, na sila ay makihalubilo sa ibang lahi at makisamba sa mga Diyos na mga yon, ang daming ipinagbawal sa kanila, kasama na ang bawal kumain ito, bawal kumain nun, bawal kumain ito, kasi unang-una na lahat ng mga pagtitipon ng mga ibang relihiyon ay piyesta, maraming iba't ibang pagkain. So kung hindi mo mapagbawalan ng mga taong huwag umattend ng piyesta, pagbawalan mo kumain ng kung ano-ano, ganoon na rin ang ending, di sila makakapunta. Sobrang nilang inimplement ang law of the Sabbath to make them separate and distinct from all the other nations of the world so that they would not lose their identity. And that's especially when they were in captivity in Babylon. That's when all of these laws were very fully developed in its implementation. Pero nung bumalik na sila sa sariling bayan, meron na silang boundary, meron na silang hari, meron na silang sariling watawat, sariling identity, ganun pa rin ba dapat yon? Mapapansin natin, no, ang Panginoon ay nagturo sa balat ng lupa, marami sa mga matatandang kaugalian at batas ng Israel, ang actually ay pinalaya niya ang mga tao sa pagkakatali. At ano ang kanyang paraan? Pinawalan niya ang mga tao mula doon sa mga laws na yon. Kaya sabi niya, ulitin ko sa John 5:45, don't think that I will be the one to accuse you to the Father. You have put your hope in Moses, meaning in the law, yet he is the very one who will accuse you. Dahil wala kayong ginawa kundi pag-usapan ng law, usapan nyo law ang laman ng utak nyo, bawal ito, bawal ito, bawal ito. Pag ginawa nyo, guilty kayo. John 13:34, anong ginawa ng Panginoong Jesus? But I am giving you a new command. You must love each other just as I have loved you. Kasi ang daming commands. At para maipatupad ang command na yon, kailangan may batuhin ka hanggang mamatay, kailangan meron kang itapon, kailangan may itiwalag, kailangan meron kang itakwil. Pero sabi ni Lord, lahat ng mga batas na yan ang uusig. Ang ibinibigay ko sa inyo ay isang bagong utos. Mag-ibigan kayo. Nung tinanong siya ng mga magagaling na mga scholars, sa palagay mo ba, teacher, sabi sa kanya, ano ang pinaka-importante sa lahat ng ating mga kautusan? Sa dami. They were hoping magkakaroon siya ng maling sagot. Sabi niya, isa lang ang mahalagang kautusan. Love God
At may kakambal yun, love your fellow men as you love yourself. Sabi niya, this is what all the law and all the prophets are all about. It's about love. That means if you are not interpreting it now in a loving way, if the implementation is not loving, but in fact cruel and unkind, you are getting it all wrong. And you must be free from that kind of slavery. Just one new command to replace all unloving laws. Now, before we live licentiously na parang lawless na pala, pwede na kahit ano, no. Ang napawalang bisa lang ng law of love ni Jesus, ang new commandment, lahat ng laws and commandments before Him and after Him that are not loving, that are inconsistent with His doctrine of love, whose implementation is unloving. So yung mga kautosan nung araw na hindi naman unloving ang implementation, tuloy. Marami kasing kautusan bago ang Panginoon ay nag-minister in the flesh. Sobra talaga unloving. Nagtatrabaho ka, nangangaho yung isang bata during Sabat, binato hanggang mamatay, yun ang parusa. Mayroong mga bata na nangantsaw sa isang propeta, kinain sila, nilapa sila ng mga bears. Napakaraming mga, para hindi baki sa Sunday school, ng mga lessons, pagka binasa mo, lalo Old Testament. Mga ulo na biglang pinapakuan hanggang mabaon sa lupa. Di ba? Mga nanay na kinakain yung anak nila. Sari-sari. Isang leader na sinabi niya sa Panginoon, Lord, kung sino man ang unang sumalubong sa akin pag-uwi ko, susunugin ko, iaalay ko sa iyo, ang sumalubong anak. So ginawa rin niya. Ang daming ganon na napaka-unkind dahil gusto nila maging legalistic by the law, by the book. Sabi ni Lord, inuusig lang kayo niyan. So I'm giving you a new law. Be loving. Love people. Effectively, all the laws before Jesus that are not loving are voided by His law of love. So far, so good. But after Jesus went to heaven, in the last 2,000 years, the church has also developed other laws that actually put the people back to Old Testament mode. Marami na namang sinunog. Kaya pag pinag-aaralan ninyo ang history ng church, ng Christian church, ang dami mga gera, milyon-milyong mga tao, minamasaker sa ngalan ng Diyos, nagigera, mga kalupitan, pag-aagaw ng lupa, agaw-agaw ng mga bayan-bayan sa ngalan ng Diyos. Kaya ang dapat natin gawin, hindi lang isuko sa law of Jesus ang lahat ng Old Testament laws na hindi consistent with love, pati rin lahat ng laws ng church na naimbento in the last 2,000 years na hindi consistent with Jesus' love. Because at the name of Jesus, every knee will bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Because the Father gave Him a name above every name. Because He is most preeminent. He is the Son of God. He is our Savior. His teaching must be above all teachings of all prophets before Him and all disciples after Him. Yung mga teaching ng prophets and disciples that do not contradict the Jesus law of love can be upheld if relevant, useful, and loving. Pero yung mga iba, yung nagpapahiya ka ng tao, papagalitan mo dahil sabi ng ganong verse ng unang panahon, sabi ni Lord, you must be free. John 8:36, if the Son gives you freedom, you are free indeed. Another cure of Jesus to guilt feelings is love and unconditional acceptance. John 6:37, whoever comes to me, I will never drive away. Dapat nating maunawa mga kapatid ang ibig sabihin ng unconditional love, unconditional acceptance. Hindi kailangan maging banal ka, kailangan maging ganito ka, kailangan gawin ito para kita tanggapin. No, Jesus accepts us as we are, where we are. Many people are troubled and conflicted because they are taught to struggle with and feel guilty for their human nature. Ang isa sa mga ginawa ng religion, very especially this last 2,000 years, is to demonize the body, demonize the flesh, demonize the needs and the desires of the body na inilagay naman doon ng Creator. Sino ba lumikha sa tao? Di ba Diyos? Pero tinuturuan tayong masamain ang lahat ng bagay na hinihingi ng katawan, especially yung mga biological needs. Kaya ang naging impression na iba, pagka-religious ka, dapat, naku, wala kang sex sa buhay.
Kahit nga mag-asawa na, takot-takot na regulasyon pa ang ibinibigay. Meron pa mga mag-asawa, mga itinatanong sa akin, mag-asawa naman kayo, bakit tinatanong nyo pa yan? I mean, everything is honorable in the marriage bed. Eh, sabi po ng leader namin, masama daw yun. Eh, hindi naman siya ang Diyos. Minamasama ang lahat ng hilig, lahat ng maisipan. Eh, sino bang lumikha sa katawan? We are taught to demonize others and themselves, and especially when they deny and reject the inborn nature. May nature ang tao, dalawa. Merong tayong pinagmumula ng ating character. One is nature. Inborn yun. Nilikha ka talagang ganon. Ano ba, magaling ka sa math. Hindi pwedeng hindi ka magaling doon kasi nature yun eh. Hilig mo music, nature yun. Halimbawa, analytical ka o emotional ka, usually mga natural yan. Hindi yan maiiba. Kahit magpasirko-sirko ka, paliguan mo sarili mo ng verse, kumain ka ng mga pages ng Bible, hindi maiiba yung nature. Kasi Diyos ang may gawa. Ang maiiba yung character coming from nurture. Pinalaki ka lang, ang sungit-sungit ng nanay mo, so naging masungit ka rin. So pag na-deprogram ka, naturuan ka maging gentle, pwede ka mag-iba. Talamak na talamak ang iyong addiction sa sigarilyo. Nung pinanganak ka naman, hindi ka naninigarilyo, so hindi inborn, di ba? So, learned behavior, it can be unlearned. Pwedeng mabago. Mainitin ang ulo mo, ang iksi-iksi ng iyong pasensya dahil maiksi ang pasensya sa'yo ng tatay mo nung araw, lagi ka napapagalitan, kaya lagi ka rin nagagalit. Pwede yun maiba with deprogramming, reprogramming. What is learned can be unlearned. But what is natural is not learned. It is natural. It cannot, it should not be changed, it could only be accepted. At ang isa sa mga pinakamalalaking inner conflict ng mga Kristiyano, hindi nila tinatanggap yung totoo tungkol sa kanilang sarili at tungkol sa kanilang kapwa kasi akala nila lahat dapat baguhin. Inner peace, non-guilt comes from knowing that God created you. That God designed and gave you your inborn and genetic personality. You were born that way because God created you that way. Unless you want to think na si Satan na nag-create sa'yo. Satan does not create. He only kills, steals, and destroys. It is God who creates. The earth is the Lord's and everything in it. Psalm 139, 13 to 16. For you, God, created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book, because before one of them came to be. One of the deepest theological teachings on human personality. I was created. You were created by God. Yun yung nature, hindi yung nurture. You were designed by God. Sabi, hindi pa man ako nabubuo, alam mo na ang nangyayari, ikaw ang bumuo sa akin. Sa dilim ng sinapupunan ng aking ina, ikaw ang tumahi, ikaw ang nag-weave, ikaw ang bumuo sa akin. At dahil doon, nagtakda ka ng isang buhay para sa akin. Yung tinatawag na kapalaran. Destiny. Now, destiny is not sa April 12 pala, mananalo ako sa ganong game. Destiny is not, sino po bang mapapangasawa ko? Si ganon. Hindi yun ang destiny. Yung mga detail na yon, human will and human freedom have a contribution. What is destiny? Nilikha ka ni Lord na magaling sa music. Unless labanan mo yon, o unless may lumaban doon, your destiny is to be a musician. Maybe a singer, a composer, an instrumentalist. Nilikha ka ng magaling sa math, ang destiny mo, magiging engineer ka siguro, or mathematician, o astronaut, kung ano man. May destiny ka, kung saan ka nakahapay, doon ka ngayon bubuwal bilang puno. Kaya lagi ko sinasabi sa mga magulang, up to a point lang ang pwede natin dapat isadya sa mga anak natin, kung anong kanila dapat pag-aralan, anong course nila, kasi meron silang nature.
At dapat maging totoo sila sa nature nila para sila maging excellent. Meron namang napipilitan, hindi naman talaga mahiling mag-dentistry, pinilit kasi ang lola niya, nanay niya, tita niya, mga dentista. So second, third class lang siyang dentista kasi hindi naman talaga yun ang destiny niya eh. So it's important to know nature from nurture. And many Christians expect everything to change as if everything about us is just about nature, nurture. Dapat nating tanggapin. Kung nilikha ka ng Diyos, dapat mong tanggapin na yung sarili mo. Baguhin yung pwedeng baguhin only coming from nurture. Because many people are guilty for existence. Many are guilty for being who they are and what they are. Kung ano-anong ginagawa na nila, lahat na ng witchcraft, lahat na ng formula, lahat na ng diet, lahat na ng pwedeng gawin, ginawa pero yung pa rin sila. Baka naman ang binabago mo yung nature. People who have peace with themselves, they and others cannot and should not change their God-ordained nature just to conform to misguided and enslaving laws, traditions, standards, expectations. Paano ka matatahimik kung ikaw mismo hindi mo matanggap pa yung sarili? Mga mag-asawa, natanggap niyo na ba yung nature ng asawa niyo? May mga susulat pa sa akin sa Facebook, Pastor, ang husband ko po ang tamad-tamad. Nung binata ba yan, tamad na? Opo. Yun pala eh. Binata pa, may choice ka pa, tamad na eh. Sa palagay mo, mababago siya ng pag-ibig. Ang bagal po kahit sunog, ang bagal lumakad. Baka nature niya yun. Ngayon, kung yung katamaran niya dahil lang trabaho siya ng trabaho, hindi naman nasweldohan ng tama, tinamad na rin magsikap, nurture lang yon, environment. Pwede mapalitan yon kung bibigyan mo ng premyo sa pagtatrabaho. Pero may mga nature nila yung hindi talaga expressive. Ang husband ko po hindi expressive. Valentine's Day hindi naaalala, birthday ko hindi naaalala. Well, of course, hindi naman yan excuse dapat. Pero may tao talagang mas thoughtful than others. Nature. Dapat matanggap. Mga reklamo ng mga husband sa mga wives nila, masyadong OC. Lahat na lang. Sobrang busisi. Sobrang magbunganga. Tapos na yung kwento. Next month, uungkatin na naman. Ganun talaga siguro. Nature niya magbunganga. Bungangera na ba yan? Yung girlfriend mo pa lang. Ay naku, bata pa lang daw po yung ganyan na. Nature. Pasayahin mo ng sarili mo. Nature niya yan. Alam nga namang, buong buhay mag-away kayo. It's your choice. But do you want to live that way? Anak nyo, may mga anak kayo, may nature ang mga anak nyo, ba't nyo babaguhin pilit? Yung nurture, yung pagpapalaki, yung influence, pwede nyong magkaroon kayo ng input doon. Pero yung likas niya, nilikas siya ng Diyos na ganon, yung iba nagtatakwil pa ng anak dahil hindi nila gusto yung nature ng anak nila. Nasisira ang pamilya because of a wrong understanding of nature and nurture. Sabi sa Jeremiah 13:23, can an Ethiopian change his skin? Or a leopard its spots? Of course, the obvious answer is no. Napapalitan ba ng Ethiopian, ng African, yung kanyang black skin? Sabi niya ba, papaya soap po, Pastor. Well, ewan ko talaga mapapalitan ng buong buo yan. Pag nanganak uli siya, maitim uli anak nun siyempre, dahil yun ang nature eh. Pwede bang tanggalin yung mga batik-batik ng leopard? Hindi. Ang ibig lang sabihin, may mga bagay talagang likas. Para ka matahimik, tanggapin mo. And then, palitan mo lang yung mga pwedeng palitan. Si Jesus, kaya marami siyang minahal kasi tinanggap niya yung nature ng mga tao. Si Pedro, lagi nagkakamali. Laging mapusok. Ni-restore pa rin niya. Yung mga disciples niya, lagi nag-aaway. Siya, nag-aaway na naman kayo. Inaintindihan niya yung nature ng mga tao. And you know what, brother and sister? God remembers that we are dust. Hindi nalilimot ng Diyos na tayo gawa sa lupa. Sino bang gumawa sa atin? Di ba siya? So alam niya, He does not expect perfection. He expects us to love Him, to love others, to do our best. But our best plus His
Grace, His love, makes us perfect. Not ours alone, not our achievement. So don't expect perfection from others also. At si Lord, masyadong malapit ang loob niya doon sa mga itinatakwil ng lipunan, doon sa mga laging pinagsasabihang masama ka, mali ka. Luke 7:34, the Son of Man came eating and drinking, and you say He is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Jesus was a friend of sinners. Not a critic, not a judge, a friend. Ano mangyayari kung ganoon din ang gawin natin sa ating mga sarili? Pag tinatanggap mo ang mga iba, patient ka sa kanilang bago na maaaring maging mabagal, maaaring hindi magbago in a very big way, this side of eternity, pero minamahal mo pa rin ang tao, you will relax, people will relax, and there will be a lot of peace around us. Importante na marunong tayong tumanggap ng kapwa. John 8:3-11, the teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. Ito yung babaeng gustong batuhin ng barangay dahil nahuli sa akto ng sexual relations with a man, not her husband. According to the law of Moses, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Pinabato ba ni Lord? Hindi. Itong sinasabi natin, because the implementation of that law is unloving and unkind. Hindi naman natin gina-justify yung prostitution, but especially in first century Palestine, when people were in abject poverty, 99% of the people were poor, and among the poor, marginalized pang women, especially if they were widows or sila ay orphans. These women had nothing to sell except their body to survive. And the Lord did not judge this woman, but said, "I don't judge you. Live your life of sin. Get a life." What are the results of Jesus' cure? Relief, rest, comfort, pahinga, ginhawa. Sayang ang religion kung hindi ka naman rested, relieved, and comfortable. Stressed ka pa nga sa takot mo laging mabisto ni brother, ni sister, ni elder, ni ganon. Sayang naman. Kasi ang binibigay ng Panginoon, kapahingahan. Matthew 11:28-30, "Come to me all of you who are weary and burdened." Burdened and weary with what? With religious regulations, with judgment. "Come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. I will not judge you. Take my yoke upon you and learn from me." Not from these religious leaders who always condemn you. "For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Dapat nung nakilala mo ang Panginoon at nag-involve ka sa church, nag-Bible study ka, gumaan ang pakiramdam mo, hindi bumigat. Tumahimik ang buhay mo, hindi gumulo. Hindi lagi kang subjected sa criticism, lagi kang pinapansin, lagi kang sinusukat. It's very important because the burden of Jesus is light. So take Jesus light. Kasi light ang burden niya. The yoke is easy. And make other people's lives light also. Hindi yung lagi kang nakabantay, para kang pulis. Wala kang ginawa kundi mangusig. Hindi yun ang gawain ng Panginoon. Mark 5:15, the man who had once been full of demons was sitting there with his clothes on and in his right mind. Ito yung dating possessed by many evil spirits. Pinagaling ng Panginoon, ngayon tumino ang isip at dating nakahubad, nagdamit na. Umayos, pumayapa ang pakiramdam. And one of the results of Jesus' cure is self-acceptance, self-affirmation. Sabi ng babae sa well, "Come and see the man who told me everything I did." Dati ayaw niyang pag-usapan, ngayon pwede na kasi natanggap na niya kung ano ang totoo at natanggap na rin niya ang pagpapatawad at pagmamahal ni Jesus. When Jesus accepts people, people accept themselves and others.
So there is a restored self-image. The image that was lost in the Garden of Eden when Adam and Eve sinned, that glorious image of man which was taken after God, is restored when you believe in Jesus. When all your sins are forgiven and forgotten. Sabi sa Bible, as far as the east is from the west, God takes away our sins from us. So anong bunga nun? Acceptance, affirmation, and restoration even of other people. Yung mga Kristiyano hindi mabait at mabuti sa kapwa, siguro hindi pa talaga nararamdaman yung bait at buti ng Diyos. Yung mga Kristiyano ang lulupit sa kapwa, siguro ang nakatanim sa utak nila yung kalupitan ng mga elder, ng mga leader, ng mga teacher. Kaya malupit din sila. Pero kung kabaitan ni Jesus ang ating kinakain araw-araw, di natural, yun din ating ipapawis, yun ang ating ibubunga, kabaitan. Kaya sa amin ni Lord doon sa lalaking pinalayasan niya ng maraming masasamang espiritu, Mark 5:19, go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how good He has been to you. Ano ang sasabihin, ipamamalitan ng lalaking ito sa kanyang pamilya kung gaano kabuti sa kanya ang Diyos? Hindi katulad ng ginagawa ng marami ngayon, pag pumunta sa bahay ng may bahay, uy, mali ang ginagawa mo, yung religious practice mo, wrong, that is sinful, that is evil. That is not the news that Jesus wants us to bring to people, but how good He is to us. Marami mga Kristiyano cannot bring people to God dahil nakaka-allergic sila. Wala nang ginawa kundi mang-usig. Wala nang ginawa kundi manghingi ng mga donation. Wala nang ginawa kundi maghanap ng mali ng kapwa. So bakit ka pupunta? Hindi ka at peace. Kaya pag pupunta ka na sa fellowship, dala nyo ba ang inyong mga maskara? Bakit? Siyempre, kailangan fake tayo dyan kasi fellowship Hindi ka maging totoo. Dapat sa tunay na Christian fellowship, pwede ka maging totoo and you will not be judged. You will be loved. And also you will not judge and you will love, then everybody has rest. Sabi ni Lord, I will give you rest. And I'll give you belongingness to God and with your fellow believers. Belongingness is a very important need of man. At yan ang ibinibigay ng Diyos. Galatians 3:28-29. Faith in Christ Jesus is what makes you, each of you, equal with each other. You belong to Christ. And of course, the love of Jesus gives us peace. John 14:27, peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So yung peace ni Lord, hindi kamukha ng peace na ibinibigay ng iba. It is a peace that is undeserved. Binibigay lang niya sa atin. Hindi bigay bawi, di tulad ng iba. At walang patakaran, di tulad ng iba, may patakaran bago magbigay. So sabi niya, this is my kind of peace, joy, happiness, cheerfulness. Ang sarap-sarap maging Kristiyano kung si Kristo talaga ang pagtutuunan natin ng pansin. Kung si Kristo talaga ang ituturo at paraan ni Kristo ang paiiralin. Therefore, it is a peace that only Jesus could give by forgiving others. And importantly, by voiding the law that condemns. Tandaan natin ang dalawang paraan para maligtas. Binayaran ng kasalanan mo, iniligtas ka. 99% of the time, that's what we use and know and apply. Pero meron bang isa? Naging sinless ka kasi tinanggal yung law. Therefore, legally speaking, there is no law that is broken. Therefore, you are sinless. And pareho yun ina-apply dapat. There is no offense. There is no offender. That is what you call Christian freedom. Salvation. Not only from hell in the future, but from hell on earth, which is given by guilt. Ano ang mga bagay na siniseryoso nyo, kapatid, na pwedeng guilty? May mga babae no na nag-abort, hanggang ngayon di pa makalimutan, guilty pa sila, buong buhay na nagigilty. May mga nagdadrive ng kotse, nasagasaan yung isang tao, namatay, napatay mo, guilty ka ba? Magigilty ka ba forever? May mga minor, may mga big
deeds tayo na nagpapahirap ng ating loob, nagbibigay sa atin ng guilt feelings. Maaaring hindi mo napalaki ang anak mo ng tama dahil absentee parent ka. But how long will you have to suffer guilt feelings? Sabi ni Lord, come to me all of you who are tired, I'll give you rest. Charge to the cross, I'll forgive your sins. I even give you a new law. The laws that emphasize your sin are removed. Only the law of love prevails. I love you. Take rest in my presence. Don't carry your heavy burdens because Jesus carried the cross for you. You only have to follow Him, follow in His footsteps, follow in His direction, and live a life of love. So yan ang result ng Jesus cured love. Goodness, mercy. All laws before Jesus and after His earthly ministry should be tested and filtered by Jesus' law and commandment. Kung meron kang gustong i-apply na verse sa Old Testament o sa New Testament, dalhin mo kay Jesus. Ano ang sabi ni Jesus tungkol dito? Will the implementation be loving and kind or bagay lang yan sa original recipient? Tulad ni Paul, may letter siya sa Corinthian believers. Women, you should wear veil. Tapos ngayon, i-implement mo na mag-veil din ang mga tao sa church. Unang tanong, taga-Corinth ka ba? Ikaw ba yung kausap? At bakit ba pinag-veil yung mga babae noon? Because the prostitutes in Corinth did not wear veils. And there were many former prostitutes that had become Christians that continued not to wear veils. And Paul was saying, wear veils para hindi kayo mapagkamalan na walang pagbabago sa buhay nyo. So may konteksto. Tapos ngayon makikita mo yung verse, i-apply mo sa buhay mo ngayon. Pinapagalitan ka dahil hindi ka nagbe-veil. You feel guilty dahil wala kang veil. Yun naman pala, wala naman kadahi-dahilan para ka mag-guilty dahil hindi naman para sa iyo yung law na yun. Pero may mga law na ibinigay noon na applicable pa rin ngayon. Merong applicable lang sa panahon nila. Dapat pinag-aaralan para hindi pahirapin ang buhay sa pagsunod sa mga batas na pasuna. The ministry of Jesus is to set free, not to imprison. Luke 8:2, some women had been healed of evil spirits, and one was Mary Magdalene, who once had 7 demons in her. Literal demons ba yun or symbolic demons or a mixture? Could guilt have been one of those demons? Na dahil pinatawad na wala yung demon na yun, gumaan ang pakiramdam, sumaya yung tao, naging maibigin. And to just review before we end, the work of Jesus is to seek and save the lost. Save not only from sin, but also from guilt feelings and from self-rejection. The work of Jesus is to accept people into His family so they could belong, be loved, and love. The work of Jesus is to accept people into His family so they could rest and be comfortable. Yun ang dapat nating ibigay sa sarili at sa kapwa. Jesus gives freedom not by changing your actual nature, but by changing your legal status through amnesty. Pag dineclare na niya na, oh, you are free, I paid for that, you are legally sinless, legally free. And when people change is not in nature, the genetic nature, but to inner peace because of self-acceptance. Kung ang lagi mong gagawin na requirement sa sarili mo is to even change your nature para ka magka-peace, hindi ka na magkaka-peace. So you have to identify what is natural and cannot be changed. It's a gift from God actually. And what could be changed for self-improvement, and then you change that. Sadly, many people are conflicted because they struggle within. Si Paul, sinabi niya yun ang ubod ng linaw. Romans 7:15-19, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do. No. The evil I do not want to do, this I keep on doing. Si Paul pa yon.
Sabi niya, gusto kong bumait pero di ko magawa. Sabi niya, napapansin ko, pag may gusto kong gawin na tama, yung mali ang nagagawa ko. Laging ganon, yung mali ang nagagawa ko. May inner conflict siya. Pero dapat niyang tanungin muna kasi yung bang inaakala mong mali mong ginagawa na hindi mo maitama-tama, mali nga ba sa tingin ng Diyos? O mali lang sa tingin mo, mali sa tingin ng simbahan, mali sa tingin ng culture, mali sa tingin ng lipunan, pero mali nga ba? Kasi kung yan ay mali na pwedeng itama, sa kasisikap mo, dapat tinulungan ka ng Diyos na itama yan. But Jesus voided all the laws that condemned and gave one new law, the law of grace. Many people are conflicted because they demonize others and themselves. Especially when they reject the inborn nature. Baka naman inborn nature ni Paul yung pinipilit niyang baguhin because he was conditioned by culture and religion to think it to be wrong. Kaya tanong niya sa Romans 7:24, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? Tulad din ang tanong ng marami sa akin sa personal at sa Facebook, Pastor, bakit 7 taon na po akong born again, hindi pa rin nagbabago yung ganito ko? Bakit? Na-memorya ko na po ang buong New Testament, ganito pa rin ako. Nagsiserve naman ako sa Lord, bakit po ganito pa rin ako? Yan ang tanong ni Paul. At ang tanong niya, sino magliligtas sa akin sa ganito? Jesus is the answer. What you cannot change because of your human limitation, Jesus changes with His love. At hindi man mabago yung pinagpipilitan mo talaga, hindi mabago. Ang nagbabago yung pananaw ng Diyos sa'yo. Yung pagtingin niya sa'yo. Yung pagmamahal niya sa'yo ang nagpapaganda sa'yo kahit meron kang hindi kagandahan. Yung pag-ibig niya ang nagpapalinis sa'yo kahit paminsan-minsan ay hindi mo makayang maging malinis na totoo. Kailan natin may internalize ang ibig sabihin ng Jesus love? It is not earned. It is given by Him freely, graciously, because He loves us. Jesus' law of love is the answer to the question of Paul. It is the question to the answer of everyone else who says, bakit ako laging kulang? Bakit ako laging mali? Anong magagawa ko? Sino makakapagligtas sa akin? The law of love of Jesus is what we need. And it is there. It is available. Hide in the shadow of Jesus' love. Change what you can. Accept what you cannot. Go on living. Be the best that you can be. But do not strive for perfection this side of eternity. You will only feel inadequate. Say amen to Jesus' love. Accept it. Live by it. And say goodbye to guilt. Panginoon naming Diyos, dagdagan mo pa ang pangunawa namin para lalo naming maintindihan ang kahulugan nito sa aming buhay, na pwede kaming kumilos para kami mag-improve, pero lahat ng hindi namin kayang gawin are charged to the cross of Jesus. Hindi namin dapat gawing excuse to live carelessly, pero pwede namin panghawakan kung talagang sa kabila ng aming mga pagsisikap, may pagkukulang pa kami. May pagkukulang aming mga kapwa sa aming tingin. Magpasakop kami sa pag-ibig ng iyong anak na si Jesus, and let His love cover our multitudes of sins. Acts 10:14 to 15, Peter said, Lord, I can't do that. I've never eaten anything that is unclean and not fit to eat. The voice spoke to him again, when God says that something can be used for food, don't say it isn't fit to eat.
Ang eksena ay nang si Pedro ay pinapakain ng Panginoon ng mga bagay na hindi kinakain ng mga Israelita dahil ito'y tinuturing nilang marumi. At sinabi ng Diyos, huwag mong matawag-tawag na marumi, ang ngayon ay ipinapakain ko sa iyo, therefore sinasabi ko sa iyo, malinis yan. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamangatan, blessed among widows. Pinagpala sa lahat ng mga balo. Isang napakahalagang kwento na kapupulutan ng mayamang aral. Salamat Panginoon dahil kami pinagsama-sama mo upang magdiwang ng iyong kabutihan, upang ipagdiwang namin ang isang buhay na naman, isang araw na idinagdag nyo sa amin. Turuan nyo kami na pahalagahan ang araw na ito. Huwag itong baliwalain, punuin ng reklamo at lungkot, kundi ito ipagdiwang at ipagsaya. At ngayon, dalangin namin, kausapin niyo po kami ng isang simpleng mensaheng makapagpapatibay na aming pananalig at makapagpapasaya sa aming buhay. Lead us, teach us, be our preacher. In the name of Jesus Christ, your Son, our Lord, our friend, we pray with thanksgiving. Unang Hari, 17, 1 hanggang 15. Si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat di ko sinasabi. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Jordan. Maiinom mo ang tubig sa batis ng Karit, at may inutusan ako mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain, at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig, nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag ka mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggat hindi sumapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Isang kagilagilalas na kwento na patuloy pa rin at maaaring maganap sa buhay natin ngayon. Isa-isahin natin at pulutan ng maaral na maia-apply sa buhay natin ngayon. 1 Kings 17, 8-9. The Lord told Elijah, go to the town of Zarephath in Sidon and live there. I've told the widow in the town to give you food. Nabasa na natin ang unang kabanata ng kasaysayang ito. Si Elijah ay pinaalis ng Diyos doon sa kabayanan sapagkat ilang taon nang hindi umuulan. Walang ani, walang pagkain, walang tubig. Namamatay ang tao sa gutom.
At sabi ng Diyos kay Elijah, pumunta ka doon sa batis ng karit, sa isang liblib na puok, yun ang iinumin mong tubig, at may mga inutusan ako mga uwak na magdadala sa iyo ng pagkain. Alam niyo ang mga uwak, paano sila nagkakaroon ng pagkain? Bigla-bigla na lang silang lumulusob sa mga pagkain, mga nakahain ng mga pindang, ng mga daing, mga pagkain ng mga tao, ninanakaw nila actually. Kaya ang mga uwak ay considered na unclean bird. Hindi kailanman kakainin ng mga Israelita ang anumang bagay na may kinalaman sa mga uwak, lalo't mga uwak ang nagdala. Pero sabi ng Diyos kay Elias, may mga inutusan akong uwak na araw-araw dadalhan ka ng pagkain. So God blessed Elijah through unclean birds. God now would bless Elijah through a foreigner, a non-Jew, and a widow at that. Dalawang panggagalingan ng pagpapala ng Diyos na sa karaniwang pag-iisip ay hindi aasahan na pwedeng gamitin ng Diyos at hindi tatanggapan ng mga relihiyosong Israelita dahil mga unclean o kaya ay foreigner, tapos balo pa. Na pagka sinabing balo nung unang panahon, 99% ibig sabihin mahirap. Kasi bihira namang balo ang merong kayamanang minamana o kaya ay may sariling negosyo o hanap buhay. Kaya pag sinabing balo, karamihan din gutom, mahirap, salat sa mga pangangailangan. Dalawang pagmumulan ng pagpapala na sa karaniwang pag-iisip ay hindi gagamitin ng Diyos sa tingin ng mga relihiyoso. Pero Diyos mismo ang nagsasabi, meron naman akong bagong supplier para sa iyo, isang mahirap na balo. 1 Kings 17, 10 to 11. When Elijah came near the town gate of Zarephath, he saw a widow gathering sticks for a fire. Would you please bring me a cup of water? He asked. As she left to get it, he asked, would you also please give me a piece of bread? Namumulot ng mga tuyong kahoy ang babaeng ito upang gawing panggatong, fuel para siya gumawa ng apoy at makapagluto ng last meal nilang mag-ina. So may imagine natin sigurong tuyong-tuyo ang kanyang balat, nakakapit na sa buto ang kanyang balat dahil wala na siyang taba at wala siyang laman. At ngayon ay para siyang kalansay na namumulot ng mga tuyong kahoy sa isang kalansay na landscape dahil walang buhay na halaman. Nakakalungkot. At lumapit sa kanya, propeta, at sinabi, bigyan mo nga ako ng tubig. At sa kabila ng lahat, nakulang na nga ang tubig, buong puso namang tumalima ang babaeng ito. Papapunta na siya sa kanyang tahanan para kumuha ng tubig. Nang biglang sabi nitong si Elijah, siya nga pala, pakidagdagan mo na rin ng tinapay, ha? Water? O sige, bibigyan na nga pero bread during a grave drought? It seemed to be a very tall order. Parang imposible, una na ibigay, at mas imposible naman itong mama na to, ang lakas ng loob humingi ng ganitong bagay. Pero alam na natin na inutusan ng Diyos ang babaeng ito. Hindi natin alam kung paano niya nalaman ang utos ng Diyos. Maaaring siya kinausap o maaaring unconsciously nakalagay sa kanyang isip na talagang magbigay sa araw na yon o maging mapagbigay. Kaya yung pagbibigay ko minsan, ang nag-uudyok talaga sa atin Diyos, huwag nating pigilin. Pero huwag lang tayong papauto sa mga nanggagamit at mga abusado. Kailangan din, marunong ka. 1 Kings 17:12. The widow answered, in the name of the living Lord, your God, I swear that I don't have any bread. All I have is a handful of flour and a little olive oil. I'm on my way home now with these few sticks to cook what I have for my son and me. After that, we will starve to death. Sabi niya, isinusumpa ko sa ngalan ng Diyos mo, sa ngalan ng inyong Diyos, wala akong tinapay. Yes, meron akong konting harina, konting patak ng langis, at ngayon meron akong panggatong, gagawa ako ng apoy, magbe-bake ako ng konting-konting tinapay, at pagkakain namin yon, hihiga na kami mag-ina, at aantayin na lang namin ang kamatayan.
Ganun kalala ang sitwasyon. It was grim and heartbreaking. Pero sabi ng widow, your God. The widow was not fully aware that she also believed in this God. Na nung siya ay tinutusan ng Diyos na pakainin ng propeta, siya naman ay sumangayon. Kaya't bibigyan nga niya kung anong meron siya. Tubig nga, ibibigay niya eh. Wala lang nga talagang reading tinapay, pero inamin niya, meron naman siyang konting harina. Alam niyo po ba na maraming mananampalataya na hindi nila alam na mananampalataya sila? Kasi maaaring iba yung religious background nila, iba yung nilakihan nila na environment. Pero yes, nananalig sila sa buhay na Diyos sa langit na sinasamba ng mga Israelita, pero hindi sila lang ang nakakakilala o sumasamba, bagamat meron silang conscious knowledge of this God. Hindi exclusive sa kanila ang pananalig na ito, dahil maging sa Biblia, napakaraming patunay na maraming hindi Israelita ang nananalig sa Diyos. Bagamat hindi articulated, hindi ganong linaw ang kanilang mga doktrina, but in effect, in practice, they are believers, like this woman. 1 Kings 17:13-14, Elijah said, everything will be fine. Do what you have said, magluto ka ng balak mong gawin, go home and fix something for you and your son, but first, please make me a small piece of bread and bring it to me. Hindi natin alam kung si Elijah ay diabetic. Bumababa na ang kanyang sugar levels, kailangan siyang unahin. Kaya sa mga kainan, merong lane dapat ang senior citizens. Hindi lang dahil mahina na sila at may matanda na sila, marami sa kanila diabetic na rin. At alam niyo ng mga diabetic, pag nagutom, kailangan pakainin agad dyan, bumababa ang blood sugar. Well, we don't know if that's the case of the prophet. Pero sabi niya, sige, gawin mo yung balak mo magluto para sa inyong dalawa. Pero pakiuna mo na ako. Magluto ka muna ng kapiraso, dalhin mo sa akin, at pakainin mo ako. Verse 14, the Lord God of Israel has promised that your jar of flour won't run out and your bottle of oil won't dry up before He sends rain for the crops. Sabi niya, tama ka, magluto ka, pero unahin mo ako. Maaaring ang uunahin niyang lutuin, yun na yung lahat-lahat ng harina niya. Wala nang matitira sa pangalawang luto. Pero sabi ng propeta, pag ginawa mo yan, hindi mauubusan ng laman ng iyong banga. Tuwing dudukwang ka at titingnan mo ang loob, meron ka uling maluluto. Kaya sige na, ipagluto mo na ako. Siguro ngayon, sa mga young people, pag sinabi mo yan, ang sagot nila sa iyo, uunahin talaga kita. Huling-huling supply na nga ito. 1 Kings 17:15, the widow went home and did exactly what Elijah had told her. Sabi sa inyo, mananampalataya ang babaeng ito Hindi lang niya alam. She had great faith. She was a believer, better than most people, na yung pananalig nila ay nakadoktrina, nakakwadro, nakasulat, nakadikit sa refrigerator, pero hindi naman ginagawa sa totoong buhay. Ang mga paniniwala nila ay malinaw na malinaw, ipinaglalaban, ipinagtatalo, nakikipagdigma sila at nakikipagdebate, pero sa totoong buhay, hindi naman sinusunod. Ang babaeng ito, hindi malinaw sa kanyang pananalig, hindi niya nga alam, mananalig pala siya Pero sa totoong buhay, she practices that faith. And at least, what she had was kindness. And kindness is high religion. May bubuti pa bang relihiyon sa pagiging mabait? Sa pagiging mabuti? Aanin mo ang relihiyon kung di ka naman mabait at mabuti. So ang babae ay sumunod. At sabi ng Bible, she and Elijah and her family had enough food for a long time. Dahil sinunod niya ang utos sa kanya ng Diyos, sinunod niya ang sabi ng alagad ng Diyos, she practiced that faith which was not articulated by doctrine, but nevertheless was articulated by her deeds. And you will know a tree by its fruits, sabi ni Jesus. Matapos siyang magluto para sa propeta, ang bango nun. Alam niyo yung bagong bake na tinapay? At ang mga Israelita noon, magpapainit sila ng bato, lalagyan nila ng gatong yung ilalim ng bato, iinit yung bato, mainit na mainit, doon nila ipapatong yung harina na may konting langis.
At kung may supply, baka may itlog pa yun na isinama, pero ngayon, langis lang talaga at konting oil at harina, ang bango nun, lalo sa taong gutom, pero tiniis nilang mag-ina ang gutom nila, ibinigay muna nila sa propeta. And lo and behold, nang tingnan niya uli ang kanyang banga, may bago na namang harina doon, nag-bake siya, at araw-araw, sa tinagal-tagal ng panahon, bago umulan at tumubuli ang mga halaman at makarecover ang ekonomiya, yun ang naging pagkain nila. Kung ipinagkait niya, kung nakinig siya sa word, at naging selfish siya, meron siguro silang nakaing last meal, pero yes, last na talaga. So she was blessed among so many widows. Maraming aral, at natitiyak ko ngayon pa lang, na process na ng marami sa ating kanong aral, sa ating personal na buhay. Pero dagdagan pa natin. More blessings could await those who help God's chosen servants. That's what the story says. Mark 9:41, sabi ni Jesus, anyone who gives you a cup of water in my name, just because you belong to me, will surely be rewarded. Sino man daw na mag-aabot kahit man lang isang basong tubig sa kanyang mga alagad, dahil mga alagad sila, dahil naglilingkod sila sa Diyos, dahil instrumento sila ng Diyos, tiyak na magagantimpalaan. Ang babaeng ito, hindi lang tubig, pati yung huling tinapay, ibinigay pa niya. Kaya takot-takot na tinapay ang naging kapalit. Isang aral is that more blessings could await those who help others, even though they themselves are also needy. Ang pagbibigay sa kapwa sa panahon ng sagana ay maganda. Pero hindi ka hanga-hanga kasi sagana naman eh. Pero ang pagbibigay sa kapwa sa panahon ng pangangailangan, ng kagipitan, ng kasalatan, dakilang pananalig. Pananalig sa ano? Pananalig kanino? Pananalig sa Diyos. Na pag gumagawa ka ng mabuti, kahit sa panahong nangangailangan ka, nakikita yun ng Diyos, at Diyos ang siya magpapalit ng iyong mga ibinibigay, Diyos ang siya magbibigay naman sa iyo. Because you cannot give what you never received at first. Ano man ang ating ibinibigay ay natanggap na muna natin mula sa Diyos. Kasi kung hindi ka binigyan ng Diyos, anong ibibigay mo? You were born into the world with nothing. And you will go out of this world with nothing. Wala namang ipinanganak na may dala ng ari-arian, kayamanan, etc. Kaya kung meron man tayong ipapamigay, yun ay dahil lang nakatanggap na muna tayo. Kaya napakamali na hindi magbigay. Kasi ikaw nabubuhay dahil lang tumatanggap ka sa Diyos. Gumagamit ang Diyos sa mga instrumento, pero lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos. Paano mo ngayon haharangan yung daan ng pagpunta sa iyo ng biyaya sa pamamagitan ng pagharang do sa daan na papalabas mula sa iyo at patungo sa iba? Iisang daan yon. The same way that God uses to give you is the same way that you will use to give to others. When you close that road so that you won't have to give to others, you also close the same road that God uses to give to you. Pag naging maramot ka sa kapwa, pinipilit mo ang Diyos na maging maramot din sa iyo. Kasi ang sabi ni Jesus, give and it shall be given to you. Magbigay ka at ibibigay din sa iyo. Sa katunayan, dahil ibinigay na sa iyo, kaya magbigay ka. Kung sobra ka magpapakatalino, magpapaka-wise, magpapaka-selfish, you will survive for a few days, but beyond that, no more. Kaya ang tunay na matalino, mapagbigay. Paano pa kung hindi ka lang matalino at maka-Diyos ka pa, di lalo ka mapagbigay? Hindi matalino yung maramot. Akala ng iba, katalinuhan yun. Be wise. No. Pwede mo ba naman mawawisan ng Diyos? Siya na nakaabang, naghihintay, nanonood sa lahat ng ating ginagawa. Pwede mo bang mailihim sa Kanya na ang damot-damot mo? Because in the same way you give, it shall be given to you.
Alam ng mga taong generous kung gaano ka-generous ang Diyos. Ang mga kuripot, hindi nila mararamdaman yung generous giving ng Diyos. Kasi kuripot din ang pagbibigay sa kanila. Hindi ba kayo nakakahalata? Yung mga kuripot, yung mga hindi mapagbigay, yung mga mararamot, habang buhay nagtitipid. Habang buhay, tuos ng tuos. Habang buhay, kwenta ng kwenta. Habang buhay, tiis ng tiis. Kasi yun ang style nila. Pag tinitiis mo ang iyong kapwa, di titiisin ka rin ng langit. Pag minemenos, nililiitan, kinokontian mo ang bigay sa iba, di konti rin ang dating ng blessing sa'yo, kaya katipid ng tipid. Sasabihin ng iba, alam mo, kaya ako nabuhay ng matagal, katitipid ko. Hindi nila naiintindihan, kaya ang tagal mong tipid lang ng tipid, kasi kuripot ka. Imposible ba sa Diyos na buhusan ka ng pagpapala pag gusto niya? Sino makakapigil sa Diyos kung gusto kanyang palangoyin sa pera? At sino naman ang makakapigil sa kanya kung ayaw kanyang bigyan? Alam niyo kung sino ang makakapag-udyok sa Diyos at makakapigil sa Diyos? Tayo rin. Because in the same way you give, you receive. What you do to others, they do unto you, and God does to you. Ang tunay na matalino, mapagbigay. Kasi ang pagbibigay ay pagtatanim. At ang pagtatanim ay pag-ani. Hindi man yung binigyan mong eksaktong tao ang anihan mo, aanit-aani ka sa iba. Kasi si Jesus ang may sabi, what you plant, you harvest. Pero ang pinagkakait, ipinagdadamot mo sa iba, ipagkakait at ipagdadamot din sa iyo ng langit. Kaya maging mapagbigay dahil matalino, at lalo naman kung dahil maka-Diyos. More blessings could await those who believe that God will provide. Alam niyo yung karamutan, ibig sabihin nun, hindi ka masyadong naniniwala that God can provide for your needs. Therefore, you have to be very wise, you have to be very selfish, sometimes you have to be very greedy, that you can cheat and steal from others dahil hindi ka naman bibigyan ng Diyos kung hindi ka magnanakaw. Hindi ka papakainin ng Diyos kung hindi ka magiging makasarili. Yun ang sinasabi ng mararamot. Kaya hindi nakakatuwa sa Diyos yun. Of course, hindi naman ibig sabihin na kung maka-Diyos ka, bulagsak ka na. Tapon ka na lang ng tapon, bigay ka na lang ng bigay kahit sa hindi dapat bigyan. But do not let needs and famines scare you. Do not let needs and famines take away your humanity and kindness away. Yes, merong panahon ng taggutom, pero Diyos pa rin ang Diyos sa panahon na yon. Yes, may panahon na wala kang kita, wala kang trabaho, wala kang negosyo. Yes, may panahon na lugi ka. Yes, may panahon na salat at kulang na kulang ka. Pero ang Diyos ay nakaupo pa rin sa kanyang trono at siya pa rin ang Diyos. Ang mahalaga sa mga panahon na ganito, manatiling tapat, manatiling nananalig, at manatiling mabait. Hindi sapat na dahilan ng ating mga kasalatan at pangangailangan para tayo maging maramot at masama sa kapwa. Ang tunay na nananalig, you will be good in spite of needs, in spite of wants, in spite of poverty. Hindi ka bayanihan sa mayaman na magbigay kasi hindi naman niya babawasan ang pagkain sa plato niya. Bagamat kabutihan yon. Pero kabayanihan sa taong kokonti na yung pagkain niya, sasaluhan pa niya ang iba. Sa palagay nyo, hindi yun nakukwenta ng Diyos? Hindi yun nakikita ng Diyos? Kaya ang karukhaan ng pangangailangan ng paghihirap ay napakalaking tukso. Akala ng iba, ang tukso lang isang babaeng nakabikini na nakaupo sa malaking plato o isang gwapong lalaking nakatrunks at kikindat-kindat sa'yo. Laging yun lang ang tukso. No! Ang kahirapan ay kasalatan ay napakalaking tukso na maging maramot, na maging makasarili. Tukso rin yun. At yung pagyaman, malaki rin tukso. Kasi yung yumayaman, lalong gustong yumaman. Kaya napapansin nyo, mas yumayaman, marami mas kumukuripot pa. Kasi tuwang-tuwa siyang dumadami yung iniipon niya, nagiging Diyos na niya yon. Tukso rin yon. Maraming tukso. Pero kung nakafocus ka sa Diyos, hindi ka malilito ng ganito mga bagay. So this widow was really a believer.
though she was not an Israelite. But she was better than all of those Israelites at the time because she was the only widow blessed by God during that famine. Not one widow in Israel was blessed. So be discerning. Yes, be good, but be discerning even in dispensing kindness. Hindi ibig sabihin ng kabaitan ay kawalan ng talino. Alam niyo naman, sabi nila, kapatid ng kabaitan ang kablangkan. Madalas talaga nakakalito yung dalawang yon, kung mabait ka ba o blank. Pero ang tunay na makadiyos, mabait pero matalino. Be discerning in dispensing kindness, especially to religious opportunists. Marami mga oportunistang relihiyoso, gagamitin ang verse na ito para katasan ng mga widows, katasan ng mga mahihirap, makuha ang mga pera nila, mapunta sa isang bundat na bundat, busog na busog, at ang yaman-yaman ng mga relihiyosong leaders. So matalino ka rin, and be discerning, especially in entrusting scarce resources to others. Konti na nga yung resources mo, yes, nagbigay yung babae, pero hindi kahit kanino na lang, ibinigay naman niya dun sa propeta na sinabi ng Diyos ay bigyan niya. Matthew 10:16, sabi ni Jesus, be as wise as snakes and as innocent as doves. So kailangan wise ka kung mananampalataya ka, hindi ka blank. Hindi ko mo mananampalataya ka, blank ka na. Dapat matalino ka. Kailangan nag-iisip ka, hindi ka basta bigay ng bigay. Pinag-iisipan, ipinapanalangin. Pero ayon sa udyok ng Espiritong Banal, we become generous. Belief in God is not limited to those with religious awareness. Nakita nyo yon? Wala namang masyadong sinabing religious awareness ang babaeng ito. Pero ang pananalig niya, platinum. Kasi nakikita sa gawa. Ang tunay na pananalig ay nakikita sa gawa, hindi sa salita, hindi sa doktrina, hindi sa laki o version ng Biblia na hawak mo, kundi sa gawa. Kaya maraming mga tao hindi relihiyoso sa biglang tingin, pero mas spiritual pa kaysa sa mga relihiyoso dahil sa gawa. By their deeds you will know them, sabi sa Bible. By their fruits you will know them if they are children of God. And apparently, very clearly in this story at least, and in many more other stories, God's blessing is not limited to Israel or to Israelites. God's blessing is not limited to certain persons or groups of persons. Walang limitasyon kung sino ang pwedeng pagpalain ng Diyos. Hindi garantisado na pag relihiyoso ka, blessed ka na. At meron naman mga hindi relihiyoso na be-bless. Luke 4:25-28, sabi mismo ni Jesus, isa sa mga konting kwento sa Old Testament na kinote ni Jesus, once during the time of Elijah, there was no rain for 3.5 years. And people everywhere were starving. There were many widows in Israel, but Elijah was sent only to a widow in the town of Zarephath near the city of Sidon. When the people in the meeting place heard Jesus say this, they became so angry. Nangangaral si Jesus sa loob ng bahay dalanginan nang inungkat niya ang kwento ng babaeng ito. Sabi niya, alam niyo noong unang panahon, 3.5 taong walang ulan. Anong klaseng El Nino yan? Ang tagal. Drought. Pag may drought, walang tubig. Pag walang tubig, walang halaman. Pag walang halaman, walang kakainin ng sino man. 3.5 years. Kung may itinago ka man, ubus na dahil 3.5 years. Sabi niya, wala ni isang babaeng balo sa Israel na pinagpala at pinili ang Diyos, kundi ang babaeng ito na taga Sidon, meaning Gentile, hindi Israelite. Ganon, siya lang ang pinagpala ng Diyos. Nagalit ang mga banal at relihiyosong Israelita na nakikinig noon sa sermon ni Jesus. Bakit sila nagalit? Because the Jews had always thought of and considered themselves as special and favored.
Sobra na nilang napapaniwala ang kanilang mga sarili na napaka-espesyal nila sa Diyos. Sila lang ang mahal ng Diyos, sila lang ang anak ng Diyos, sila lang ang itinangi ng Diyos. At yan ay binasag ni Jesus sa napakaraming pagkakataon. Ipinamukha niya sa mga Israelita, you are not as special as you think. At sabi ni John the Baptist, kahit ang mga batong ito, pwedeng gawin ng Diyos na tagasamba sa Kanya kung kayo mga Israelita hindi sumasamba. Sobra kasing naging ethnocentric ang mga Israelites. Sobrang yumabang sila. Sila lang ang blessed. At sabi ni Jesus, alam nyo ba? 3.5 years, not one widow in Israel was blessed, but this outsider was blessed. Because God blesses whom He likes to bless. Hindi mo pwedeng limitahan ng Diyos na yung gusto mo lang i-bless niya, ang i-bless niya. The Lord told Moses that He has pity and mercy on anyone He wants to. Kung sino man ang maibigan ng Diyos sa kaawaan, tulungan, sino ang makakapigil sa Kanya. So God can bless you because maganda yun, na pagpapala ka dahil bagay ka, karapat-dapat ka, marami kang ginagawang mabuti, religyoso ka, etc. But God can bless you in spite of. Yes, pwede kang pagpalain ng Diyos dahil bagay ka, at pwede kang pagpalain ng Diyos kahit di ka bagay pagpalain, lalo sa tingin ng iba. God can bless you anyhow, anyway. Ganon kahiwaga ang Diyos. At kahit nagugutom ang buong bayan, God can bless you if God likes to bless you. Kahit huling harina mo na yon, pwede niyang dagdagan kung gusto niya. Luke 1:37, nothing is impossible for God. Walang imposible. Kaya pagka meron tayong mga suliranin, meron tayong mga pangangailangan, huwag kayo dun tumitig. Ang titigan nyo yung Diyos na kayang lutasin ng ating mga suliranin. Pag meron kang pangangailangan, ang titigan mo yung Diyos na kayang magbigay. Pag may kinakatakutan ka, ang Diyos ang tingnan mo na siyang nagbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa iyong kinakatakutan. Sa oras na ang tingnan mo dilim, nalilimutan mong may liwanag. Pag ang pinakuan mo ng mata ay problema, nalilimutan mong may solusyon. Lahat ng problema may katapat na solusyon. Pero pastor, wala pong solusyon ang problema ko. Eh di hindi problema yon. Kasi pag may problema, may solusyon. Yun ang ibig sabihin ng problema. Pag walang solusyon, hindi problema, huwag mong problemahin, tanggapin mo. Kaya naman kumisa nahihirapan ka, pinoproblema mo ang hindi problema. Halimbawa, ang height ko lang po, 3 feet and 2 inches. Problema ba yan? Anong solusyon? Wala po. Di hindi problema, tanggapin mo. Tumungtong ka na lang sa bangko. Ba't mo pinoproblema? Hindi pala problema dahil walang solusyon. Ngayon, kung may solusyon, yun ang problemahin mo. Tumingi ka sa Diyos ang lakas na malutas yan. Walang hindi kaya ang Diyos. Mark 9:23, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Bakit may nangyayari sa iba at sa iba wala? Maraming dahilan. Maaring hindi na kalooban ng Diyos para sa kanila, maaring hindi pa yun ang panahon. Pero ang pinakamalaking dahilan ay ang ating personal na pananalig. Sabi dito ng mga humihingi ng himala kay Diyos, kay Jesus, kung kakayanin niyo po, kakayanin ninyo, natulungan kami. At sabi ni Jesus, kung kaya ko, eh siyempre kaya ko. Pero hindi yung kaya ko pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay, nananalig ka ba? Given na kaya ng Diyos. Pero hindi como kaya ng Diyos ay gagawin ng Diyos kung wala ka namang pananalig. So yung pananalig mo ang susi na magbubukas sa lock ng pagpapala ng Diyos. Yes, may pagpapala sa loob. Meron, kaya niya. Pero ang magbubukas doon ang iyong pananalig. Kaya kailangan nananalig. What are your needs? Tulad ng babaeng yan, may mga pangangailangan tayong lahat. Ewan lang kung merong mas sisidhi pa sa pangangailangan niya. Nakakain na sila ng huli nilang pagkain mag-ina at mamamatay na sila.
Ewan kung may makakaproduce ng mas malalapad dyan at wala. Therefore, may solusyon ng needs na yan. Nakakita na ba kayo ng banga na hindi naubusan ng laman? Huwag niyong masabi-sabing wala dahil kakatingin-tingin lang natin. Meron. At kung nakabukas ang iyong spiritual eyes, you must have seen it already. Hindi ito kwentong kutsero, hindi ito kwentong barbero, ito ay Biblia na pinag-uusapan natin. Salita ng Diyos, merong banga na hindi nawawala ng laman. At yung bangang yon, pwedeng banga mo sa bahay. Sa katunayan, baka nga kaya buhay ka pa ngayong kapatid kasi hindi naubos-ubos yung banga. Hindi mo lang nahahalata na pinagpapala ka ng Diyos. Kasi kung hindi ka pinagpapala ng Diyos, dapat matagal ka ng patay. Dapat matagal ka nang namatay sa gutom, nasagasaan ka na ng lahat ng tricycle at tren at kotse, sa lahat ng pagtawid mo sa lansangan, nahulog ka na sa lahat ng kalsada, nalunod ka na sa lahat ng swimming pool, nalason ka na sa lahat ng pinagkakakain mo sa mga tabi-tabi. Buhay ka pa nga, hindi ka ba malaking himala ng Diyos? Tapos nalilimutan natin, yes, himala tayo ng Diyos. Kailangan pa ba talagang may mga trumpeta ng anghel, mga kulog at kidlat at mga kampana para malaman mo naghihimala sa buhay mo ang Diyos? And most of the time, we are ungrateful, blind to the blessings of God dahil hindi tayo nakatingin. O pagtingin mo, mayroong laman, sabi mo, ay, walang palaman. Walang dressing. Nalilimutan natin kasi kuminsan yung pagpapala kasi ang hinahanap natin yung icing, ang laki-laki ng cake na nasa harap mo. Nandito pa tayong lahat dahil katulad tayo ng babaeng ito. Up to this moment, at the very least, hindi naubusan ang banga nyo. Kahit mga kuminsan napakaburara natin, napakapabaya, kuminsan hindi maingat, pero ayan, buhay pa rin tayong lahat. God can bless you. And remember this, God can bless you even through ravens. Kahit unconventional at unclean, maruruming mga uwak, ginamit ng Diyos para kahit panandalian, buhayin yung kanyang anak na walang makain. So, hindi na kailangan magselan-selan ka lalo sa panahon ng pangangailangan. Nauunawaan niya ng Diyos at may ganap at sapat na mga halimbawa sa Biblia. Ang Diyos nga nagsalita sa pamamagitan ng isang donkey. Pinagpala ng Diyos ang mga spies ng Israel through a prostitute, Rahab. Marami mga relihiyoso ngayon, mas maselan pa doon sa mga karakter sa Bible na pinagpala talaga ng Diyos. Meron pa, walang katrabaho sa buhay, tapos may nag-alok, kaya lang may trabaho pag linggo. Ayaw payagan ng kanyang religious leader na magtrabaho dahil linggo kailangan nasa church. Namamatay ka na nga sa gutom, hindi ka pa tatanggap ng trabaho, di magsimba ka pag Miyerkules, pag Huwebes, pag Sabado. Tatanggihan mo yon? Meron pa nga nagtatanong, paano po yan? Nagtatrabaho po ako sa ganito, ganon. Nasabi po ng leader namin, hindi daw banal yung pabrika na yon, hindi daw banal yung trabaho na yun. May iba ka bang choice ngayon? Wala nga po. Di binibigay sa'yo ng Diyos yan para ka mabuhay kahit panandali. Di maghanap ka ng iba. Pero habang hindi ka nakakahanap, ang gusto mo, magpakamatay ka sa gutom. Patayin mo mga anak mong nakaasa sa'yo dahil ang banal-banal mo. Itong ang propeta pinakain through these ravens. And this prophet, a man, was fed by a widow. Meron bang imposible sa Diyos kung gusto kanyang pagpalain? Kaya sabi ni Pedro, hindi po ako makakakain yung mga yan, marumi. At sabi ng Diyos, wag na wag mong matatawag na marumi ang ipinapakain ko sa iyo. Ako ang nagpapakain. The earth is the Lord's and everything in it. And no one can and should stop God to bless you. Kahit yung pagiging maselan mo na may relihiyoso, meron kang dapat tanggapin, lalo sa oras ng kagipitan, at tanggapin mo yon na nanggagaling sa amang umuunawa at nagmamahal sa iyo. Galit na galit ang mga Bible-based Christians sa mga poon-poonan, sa mga idols, sa mga Diyos-Diyosan. Pero yun ay yun lang mga Diyos-Diyosan na rebultong kahoy or chalk or calendar o picture. Pero maraming born-again Christians, evangelical Christians, pero ding poon-poonan at mga imahen. Ano yun?
mga doktrina tungkol sa Diyos na hindi tumpak. A misrepresentation of God through very narrow doctrines is also an idol. Because the definition of an idol is a misrepresentation of God. So when you misrepresent God, make God angrier than He is, make God look more strict than He is, you are actually creating an idol and you are worshiping an idol. Parehong bawal lang yun. Isang galit na galit ka sa rebultong kahoy, rebultong bato, pero may rebulto ka wala sa utak mo, doktrina tungkol sa Diyos na mali. Baluktot, salungat, sa tunay na imahe ng Diyos na mabait, mabuti, maunawain, mapagpatawad. So, you could be blessed by God even through an unlikely source. May nagtatanong pa, paano po pag may nag-donate ng tithe ng napanalunan niya sa loto, tatanggapin niyo po ba? Sabi ko, aba, yes, dalian. Galing po sa loto. Galing po sa kanino lahat ang pera sa mundo? Ibig mo sabihin, examining ko pa ang lahat ng nagtatithe dito? Nasa Diyos yun at nasa nagbibigay. At kung galing man sa hindi maganda, dahil ibinigay niya sa maganda, di gumanda. Hindi ba galing din tayo sa dilim, hinugot sa dilim, galing din tayo sa hindi maganda, pero dahil sa Panginoon, gumanda ang situation natin. Lahat na papaganda ayon sa puso at ayon sa layunin. Huwag sobrang maselan. Wala na ngang trabaho, magbibitiw pa sa trabaho dahil sa religious arte. Lalo kung may pananagutan ka, may mga pakainin ka sa buhay mo, tanggapin mo yan bilang pagpapala sa Diyos. At kung hindi ka masyadong komportable, di maghanap ka ng iba. Pero habang wala pa, bakit ka naman tatalon from the frying pan to the fire? Na nasa banig, lilipat sa sahig, sabi ng matatanda. Don't be so squeamish. Minsan, mas maselan pa tayo sa Diyos. Mas banal pa tayo sa Diyos. Kasi meron tayong mga paniniwalang hindi naman totoo dahil nahuhubog ang paniniwala natin sa Diyos through doctrinal idolatry. Idols din yun. Dapat din yung basagin. Dapat ipakilala ang Diyos kung sino talaga siya at kung paano siya nagpakilala sa Biblia. Hindi lang siya isang snapshot. Yes, there were moments when God was strict. There were moments when God was angry, but those were just snapshots. Parang snapshot